Muli isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Morning. Marami sa inyo ilang ulit ng nabasa at nakapakinig ng sermon tungkol sa tekstong ating binasa kanina sa Lucas chapter 4 verses 1 to 13. At ito ay tungkol sa pagtutukso ng diablo kay Jesus noong siya ay 40 araw na nasa ilang wilderness at nag-aayuno bilang paghahanda ng kanyang pampublikong ministry. At sa maraming beses pagkakataon na ating narinig ang mensahe tungkol dito, alam natin na ayon sa kasulatan nito, 3 beses na sinubok si Jesus. 3 beses. At doon sa 3 beses na yun, meron iba't ibang antas o bahagi ng kanyang pagkatao ang sinubok ng diablo. Sabi na, sa una, tines yung kanyang physical aspect. Kaya daw tines siya na gawin, tinapay yung bato. Pangalawa, power and prestige. Yung kagustuhan ni Jesus na maging powerful, na maging sikat, malakas, no? Kaya siya pinapalubot, papalit ng pagbibigay ng diablo doon sa buong sanlibutan upang siya ang maghari. Yung pangatlo, yung pride. Kaya siya pinapatalon doon sa taas ng templo upang ipakita ang tunay niyang lakas. Kapag tumalon siya, hindi siya mapapahamak sapagkat ililigtas siya ng mga anghel ng Diyos. Pero yun na yung alam natin. Ano pa yung hindi natin alam sa tekstong ito? May isa akong libro na nabasa na sulat ng isang contemplative theologian, Jesuitang pari. Pangalan niya si Henry Nouwen. At ang title ng kanyang libro, The Selfless Way of Christ. Sa chapter 2 ng librong ito, balitang na libro, tinalakay niya ang tungkol sa temptation, ang kagustuhan natin umangat, maging mataas. At ginamit niya ang tekstong ito, ang kwento tungkol sa pagtutukso kay Jesus ng diablo doon sa ilang. At binigyan niya ng panibagong kahulugan yung 3 pagtutukso na yun kay Jesus. Imaginin mo si Jesus, nandun sa ilang isang umaga, nagising sa gitna ng disyerto. Sobrang gutom niya, tapos matindi yung init ng sikat ng araw. Tapos yung humid, napaka-dry, tuyo. At sa loob ng 40 araw, wala siyang makain. Gutom na gutom. Pagod siya. At sa gitna ng kanyang kahinaan, dumating isang pamilyar na tinig na sinabing, kung ikaw nga ang anak ng Diyos, gawin mong tinapay ang batong ito. Anong masama na gawing tinapay ang isang bato kung ikaw ay nagugutom? Si Jesus, nung nagpakain ng libo-libong katao, gamit ang ilang pirasong tinapay at isda, gumawa rin naman siya ng iba para maparami yun at magkasya sa libo-libong katao. Bakit masama na gawing tinapay ang batong yun kung si Jesus naman ay nangangailangan ng tinapay? Kung titignan, simpleng suwestyon lamang ito ng diablo sa kanya. Isang tila makatarungang mungkahi. Total, nagugutom ka Jesus, hindi ba't may kapangyarihan kang gawin ang tinapay? Ang kahit na anong gusto mo, gawin mo. Pero kung inyong maalala, kasi pagkain ito, sabi nila kung ano yung malapit sa sikmura ng tao, yun madalas yung doon tayo mahina. Siguro marami sa inyo ngayon, gutom na kasi hindi nakaalmusal kanina. Pag meron kayong mamoy dyan na nagluluto, malamang sa malamang hindi na kayo mapapakain. Matitet na. Pero tandaan niyo mga kapatid, ano yung unang tukso na nangyari sa Biblia dahilan para magkasalang tao? Hindi ba't pagkain din? Kumain sila ng aratilis ba yun?
Pagkain din. Kaya malamang sa malamang, ito yung unang pagsubok na ibinigay ni Jesus. Pagkain. Kung tayo siguro ang nasa lugar niya, madali tayo mahulog sa tuksong. 40 days wala kang makain. Tapos kung nasa disyerto ka, nasa inang ka, malamang konti rin yung supply ng tubig. Baka tuyong-tuyo na rin yung iyong lalamunan. Madali tayo maghulog sa tukso. Napaka-practical kasi yung alok eh. Butong ka, o kumain ka ng pagkain, gawin mong pagkain ito. Pero sinabi ni Jesus, sumagot siya, malinaw, hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang bawat tao, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos. Kinuot niya yung Deuteronomy chapter 8 verse 3. Hindi lang sa pagkain at tinapay na bubuhay ang isang tao, kundi sa bawat salitang nagmumula sa Diyos. Pero sandali, ano ang masama? Tulad ng tinatanong ko kanina ba, anong masama sa paggawa ng tinapay? Kahit naman aminin natin na hindi, importante ang pagkain sa ating buhay. So ano masama? Wala naman siguro. Pero ang tanong, ano ba talaga ang tunay na pangangailangan? Ano ang motibo ng Diablo kay Jesus? Aminin natin, gusto natin laging maging relevant sa mundo. Ayon kay Henry Nawen, yung unang tukso na ginawa kay Jesus ay ang tukso na maging kapaki-pakinabang. Temptation to be relevant. Marami sa atin, sa mundo natin ngayon, gustong-gusto na maging relevant. Ayaw natin maging walang silbi. Mula sa ating mga trabaho hanggang sa ating mga relasyon. Gusto natin na may pakitang ambag. Naalala ko nga yung panahon ng pandemya, no? Napuso doon sa Facebook, sa social media, yung nangihingi ng ambag. Anong ambag mo? Reklamo ka ng reklamo sa gobyerno, wala ka namang ambag. Pinipresyo tayo na magbigay ng magbigay kahit na hindi natin nalalaman. Ang dami na natin binibigay. Ganun yung kalakaran ng mundo natin ngayon. Kaya maraming tao hindi na kontento. Maraming tao nagiging workaholic. Kasi ang tingin nila, kulang pa yung kanilang ibinibigay. Kasi pinipilit ng sistema ng mundo sa atin na kulang tayo. Kulang ka, hindi ka sapat. Pansinin nyo, bakit tumataas ang bilang ng mga kasong nagkakaroon ng depression, ng anxiety, mga mental health problems? Lahat ang punot-puno niyan ay at laging ang sistema ng mundo ating ginagalawan ay lagi tayong inuudyukan na maging relevant. Kasi parang feeling mo, wala kang saysay at hindi ka sapat. Kasi ninyo, kahit sa pamilya, kung ikaw ay magulang, maraming mga magulang ngayon, aminado na hindi nakapagtapos ng pag-aaral, hindi nakakuha ng degree sa kolehiyo. Kaya minsan, pag may mga tanong yung kanilang anak, pinipilat nilang sagutin kahit wala na silang may sagot. At saan pa natin ito makikita yung ganitong klaseng tukso? Madalas, kapag tayo ayaw magpatalo at laging gustong maging tama sa lahat. Kasi gusto mo, relevant ka. Hanggang sa hindi mo na nakikita kung ano yung mali sa iyong sarili. Lagi tayong gumagawa ng paraan para masabi na meron tayong pakinabang. Sa ating kultura, ang walang kwenta ay walang silbi. Ang walang maiambag o yung palinit yung naiambag, walang silbi. Walang gaanong halaga. Kaya gusto natin magsumikap, mag-umayod. Kaya minamaliit natin yung mga taong tangkay. Kaya ito mahirap kasi tangkay kasi kamay. Maraming tao nag-burn out na sa buhay. Hopeless na, wala na silang magawa. At gusto natin, lahat ng ating mga ginagawa, merong bunga, merong pruweba. Kaya laging gusto natin, meron tayong mga awards, meron tayong mga plaque na napapakita bilang katunayan ng bunga ng lahat ng ating pinagpaguran. Dahil yung bottom line nun, gusto natin maging relevant. Alam niyo ba, sa panahon natin ngayon, uso na yung bumibili ng awards.
at nagbebenta ng awards yung mga awarding bodies. At maraming mga politiko ang gumagamit nun para ipakita doon sa kanilang credentials, marami silang awards na nakuha. Pero kung hindi nyo susuriin ng mabuti, hindi nyo malalaman, binili lang nila yung award. Para magkaroon sila ng award. Para maging relevant sila. Malinaw yung sagot ni Jesus. Mas mahalaga ang pagtitiwala sa Diyos kaysa sa pagiging laging may sagot. Kahit may problema pag may problema yung iyong kaibigan, sabi ng kanyang problema, lagi tayong may advice. Lagi tayong may sagot. Pero tandaan niyo mga kapatid, minsan ang pinaka-relevant na bagay na magagawa natin ay hindi laging magbigay ng solusyon. Kundi makinig, makiramdam, makidamay, maghintay at magtiwala. So yung unang tukso na binigay ng Diablo kay Jesus, yung tukso na maging kapaki-pakinag. Temptation to be relevant. Pangalawang tukso, temptation to be spectacular. Sabihin nyo nga, spectacular. Anong ibig sabihin nun? Maging pabida. Marami sa atin, favorite ang Jollibee. Pero pag sinabing Jollibee ka, pabida ka. Matapos siyang mabigong sa unang tukso, ginawa ng Diablo, dinala si Jesus sa pinakamataas na bahagi ng templo sa Jerusalem. So sinabi niya, tumalon ka. Kasi sabi ng kautusan, iingatan ka ng mga anghel. Kung tutusin, maganda may dila. Imagine isang himala sa harap ng maraming tao ang gagawin ni Jesus kung mangyari yun. Isang grand entrance. Mapupungaw lahat ng paningin ng mga tao makakakita kay Jesus. Kasi tumalon siya dun sa mataas na bahagi ng templo at sinalo siya ng anghel. Hindi siya inayaan matag. Sa ganong kadaling paraan, maniniwala ang maraming tao na tunay na siya ang anak ng Diyos. Grand entrance yung gagawin ni Jesus. Kapag ginawa ito ni Jesus, tiyak mapapamangha yung buong Israel. Ang buhay niya ay magiging isang spectacle. Isang sandali lang ng pagbihirang himala at lahat ay maniniwala. Isang stand, patapos na ang lahat. Pero muli, tumanggi si Jesus, huwag mong subukin ang iyong Diyos. Huwag mong subukin ang iyong Diyos. Hindi kailangan magpakitang gilas. Hindi kailangan magpabigat. Gustong-gusto natin yun. At minsan, hindi natin napapansin yun. Minsan, idinadaan natin sa magagandang mabubuting gawa. Kaya tatandaan natin mga kapatid, hindi lang ng pinapakitang mabubuti ay tama. Laging susuriin. Ano ba yung intensyon? Ano ba yung laman ng puso? Gusto natin laging maging pabida. At maraming mga tao kabilang rin. Sa panahon na nalalapit naman ng eleksyon, pabida. Pero pagkatapos ng eleksyon, hindi mo na mahagilap yung mga tao niyan. Maraming ipapangako. Pero lahat, karamihan, mapapako. Lahat dinadaan sa kanilang pagiging sikat. Kahit walang alam. Kahit ang alam lang ay mag-repetorate. Pabida. Kasi gusto nilang makakbig yung atensyon ng mga tao. Gusto nila, gutom na gutom sila sa mapansin sila ng mga tao. Para magkulang sa arugat. At gusto lagi napapansin, lagi na-acknowledge. Diba pag meron tayong ganong kakilala, kaibigan, o kaya katrabaho, maraming pabida. Kahit na alam naman natin na mali-mali naman na yung ginagawa, pabida ka masyado. Nakakainis sila, nakakairita. At yun yung isang bagay na tinest kay Jesus ng Diyan. Hindi natin kailangan magpakitang gilas. Meron tayong gilas Pilipinas, pero hindi ibig sabihin nun, dapat tayo rin magpakitang gilas lalo.
Hindi kailangan magpagitan. Minsan gusto natin gumawa ng mabuti, pero hindi dahil tunay na bukal sa loob natin, kundi dahil gusto nating mapansin. Pansinin nyo ito, sa maraming mga iglesia, lalo na sa mga mega churches, gusto nila lagi may live stream. Gusto nila lagi air condition. Gusto nila lagi malaki yung simbahan. Gusto nila lagi parang concert ang dating ng kanilang pananambahan. Laging gusto natin na mapagitan. Kasi ang gusto natin, makilala si Jesus na maraming tao. Maipahayag natin ang mabuting balita at maligtas ang maraming tao. Kaya ginagawa natin na spectacular lahat ng ating mga church activities. Hindi na lang dito sa area na yun. Pero tandaan natin, ang tunay na pananampalataya ay hindi naghahanap lagi ng atensyon. Hindi kailangan pabila para maging totoo. Pangalawang tukso, yung temptation to be spectacular. Pangatlo, yung temptation to be powerful. Ang tukso ng kapangyarihan. Sa huling tukso, tinala ng Diablo si Jesus sa isang mataas na bundok at ipinakita sa kanya yung lahat ng kaharian ng mundo. Sabi niya, ibibigay ko ang lahat ng kapangyarihan at yaman na ibinigay sa akin kung lulug ka at sasamba sa akin. Ang dali mo. Hindi na siguro kailangan ni Jesus na magpapako sa krus at danasin ang anumang pangungutya, pagdurusa at kamatayan para maging makapangyarihan, para pagharian ng sanlibutan. Ano nga bang masama rito? Ibinibigay na nga sa kanya di ba? At ang gagawin niya lang, luluhod at sasambahin yung diablong naninukso sa kanya. Hindi ba napunta rin naman kay Jesus ang kaharian? Hindi ba siya rin naman ang maghahari? Bakit padadaan sa krus kung may shortcut? Ano nga bang masama rito? Hindi ba napunta rin naman yun kay Jesus sa kaharian na yun? Pero hindi ito yung paraan ng Diyos, mga kapatid. Hindi ito ang paraan ng tunay ng kapangyarihan. Sabi ni Jesus sa Diablo, nasusulat din, ang Diyos lamang dapat sambahin. Ang Diyos lamang dapat sambahin. Deuteronomy chapter 6 verse 16. Yan yung pinakaunang commandment ng Diyos. Madalas ang tukso ng kapangyarihan ay hindi laging garpal. Minsan ito ay tila isang magandang oportunidad. Minsan ito ay isang promotion sa isang posisyon. Isang pagkakataon na tila ibinibigay ng Diyos. Kaya nga, lagi kong paalala sa marami na kapag nananalangin sila at humihingi ng God's will, lagi kong sinasabi sa kanila, huwag mong isipin na lahat ng bukas na pinto ay oportunidad na binibigay ng Diyos. Kasi hindi doon nasusukat o nalalaman kung yun nga ba ay kalooban ng Diyos. Sukatin mo kung ito ba ay magdudulot sa iyo ng kabutihan. Sukatin mo ito kung ito ba ay hindi maglalagay sa iyo sa alanganin para ikaw ay maligaw ng landas. Lagi natin iniisip, Lord, give me a sign. At pag may nakita tayong opportunity, igagab na agad natin without thinking kung ito ba ay makakabuti o makasama. At mahilig tayo lagi sa shortcut. O ito mas madali ito gawin na natin. Pero hindi natin inisip, tama ba yung proseso? Tama ba yung kalakaran na ginagawa? Kaya nauso lagi sa ating lipunan yung under the table. Nauso sa atin, sa maraming ahensya dati, yung fixer. Pag pumunta ka sa anumang ahensya ng gobyerno, tatanungin ka, sir, ano pa kayo? Gusto mo, mas madaling proseso. Pag sa batas trapiko, tinawag ka, laging akin ng lisensya, tapos ipita mo ng 20 o 50. Gumagawa lagi tayo ng shortcut.
Kaya marami sa atin, hindi talaga natututo, hindi talaga lumalago. At sa panahon natin ngayon, ang mas nakakalungkot, dahil sa advancement ng technology, dahil lahat ng bagay ay pwede nang palalingin ang proseso, mawawalan na tayo ng tiyaga, ng pasensya, ng pagsisikap. At apektado maging yung mga kabataan natin. Marami sa ating mga kabataan, ang daling bumibigay sa pagsubok. Ang dami sa ating mga kabataan, mawalan lang ng internet sa isang araw, nag-aalbuto na. Gusto natin ng shortcut, pero hindi natin iniisip, ito ba yung dapat? Ito ba yung dapat? Ang tunay na kapangyarihan, mga kapatid, ay hindi nakikita sa trono, kundi sa paglilingkod. Hindi sa posisyon, kundi sa pagpapakumbaba. Sa tatlong tukso na yun, mga kapatid, pinapakita yun ng tatlong pagkakataon na gumapit ng shortcut. Nagugutom ka, gamitin mo yung kapangyarihan mo, Jesus, at gawin mo itong tinapay, itong batong ito. Gusto mong makilala ka ng maraming tao? Do the Babylon way. Tumalong ka. Napakita mo sa kanila na sasaluhin ka ng anghel ng iyong amang Diyos. Gusto mo maging hari ng sanlibutan ito? Lumod ka sa akin at sambahin ako. Shortcut. Easy way. Tatlong alok para ikaw ay makarating doon sa taas. Maging relevant, maging spectacular, maging powerful. Pero tatlong beses din tumanggi si Jesus. Tatlong beses siyang nanatiling magpakumbaba. Madalas iniisip natin na ang pagiging dakila ay nangangahulugan ang pagtaas ng sarili. Pero sa mata ng Diyos, ang tunay na kadakilaan ay nasa pagpapakumbaba. Sa ating mundo ngayon, paano natin may sasabuhay yung mga bagay ito? Una, labanan natin ang tukso ng pagiging laging makabubuhan. Temptation to be relevant sa pamamagitan ng pagtitiwala sa Diyos. Pangalawa, labanan natin yung temptation to be spectacular. Yung tukso na maging pabida sa pamamagitan ng tahimik na pananampalataya. Pangatlo, labanan ng tukso na maging makapangyarihan. Temptation to be powerful sa pamamagitan ng paglilingkod. Sa mundong natutulak sa ating pataas, pinapakita ng Panginoong Hesus sa atin na piliin natin ang patungo sa pababa. Piliin natin sumunod sa selfless way of Christ. Ang landas ng pagpapakumbaba. Saan mo nakikita, mga kapatid, ang sarili mo sa tatlong tuksong ito? Saan nyo nakikita ang sarili nyo doon sa tatlong tuksong ito? Marahil ikaw yung tao gusto laging may sagot, may malilaan ba? Laging may relevance. Gusto laging ikaw ang tama. O baka naman ikaw yung tao gustong laging napapansin. Gusto gumawa ng mga wow moments. Gusto maging pabida. O baka ikaw yung tao gusto laging umaangat. Gusto ng posisyon. Gusto ng kapangyarihan. Ano man tayo sa tatlong ito, ang sagot ay pareho. Bumaba, magpakumbaba, at magtiwala sa Diyos. Matthew 23 verse 12 said, Whoever exalts himself will be humble, and whoever humbles himself will be exalted. Ang mga nagpapakababa ang siyang itataas, at ang nagmamataas ang siyang ipatato. Sino sa atin ang kailangan lumapit sa Diyos nito? Sino ang kailangan bumitaw sa pangangailangan laging malitambag, laging bida, laging nasa itaas? Lumapit tayo sa Diyos dahil siya mismo ang bumaba para sa atin. At sa kanyang pagpapakumbaba, natagpuan natin ang tunay na daan patungo sa Diyos. Nawa, maranasan niyo ang tunay na pagbabago sa piling ng ating mapagpakumbabang Diyos. Amen.